Bakit mahirap kumuha ng CWR? Ano ang kailangan nating gawin? Okay po mga kahabi, so ito po yung ating pag-uusapan sa video ito. Kung bakit marami tayong mga kahabi na nahihirapan na kumuha ng Certificate of Wildlife Registration sa DENR. So yan po ang ating pag-uusapan. At ganoon din po, tugunin natin yung mga katanungan ng ating kahabi patungkol po sa pagpaparehistro ng kanilang mga ibon. Okay po, so kung bagong viewers ka sa channel na ito at napadaan po kayo, ay umiling po ako na please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Okay po, so yun po ang ating pag-uusapan sa video ito patungkol sa buhay mag-ibon. Okay po, so ganoon din po sa katanungan ng ating kahabi na si Aldrin Cortez. Ang sabi ng kanyang message or comment, pwede ba iparegister ang ibon na nabili lang sa pet market? Okay po, so kahabi Aldrin Cortez, shout out po sa inyo. So unang-una po ay hindi po natin mapaparehistro ang ibon na nabili natin kahit saan kahabi, basta wala siyang deed of acquisition. Ano po itong deed of acquisition? Itong deed of acquisition, ito yung legal requirements para maipakita natin sa DENR. Ano-ano nga ba ito? Ito yung official receipt, katibayan na ito ay nabili natin sa legit at legal source ng endangered species. Pangalawa, yung deed of sale. Ito naman po yung nagpapatunay na kasulatan ninyo, both parties, breeder at seller, na nagkasundo kayo na itong ibon na to ay inyong napagkasunduan. Ngunit ito lamang ay magiging validity magiging valid po ito pag ito po ay attorney, notaryo sa attorney. Okay po. At yung pangatlo po ay yung deed of donation na i-donate naman itong breeder, itong ibon doon sa kanyang third degree relatives sa kamag-anak lamang po. So yun po ang magiging dahilan or ito yung magiging requirements natin para isumite sa DENR. Ngunit kung wala po tayo nito, alin sa tatlo nito, hindi naman kailangan i-provide itong tatlo. Kahit alin dito sa tatlo, kung wala po tayo nito, ay hindi po natin mapaparehistro yung ibon, kahabi Aldrin Cortez. So, lilinawin ko lang, hindi nyo nabanggit kung anong ibon po yung nabili nyo sa pet market. Ngunit, i-assume na natin na endangered species po ito. Okay po, ay kailangan po ng kaukulang dokumento upang maparehistro natin ang ating ibon. Kaya doon po tayo nahihirapan kung bakit mahirap kumuha ng CWR kahabi. So dahil ang DENR po ay hindi tinitolerate or hindi po pinahintulutan na tayo ay mag-alaga, mag-possess o ng mga ipinagbabawal na mga endangered species. So, ganun po ang ating mangyayari dahil hindi po inaalaw o hindi po pinahihintulutan ng DENR na mag-alaga tayo ng mga endangered species. So sa mga bago dyan kahabi, kung papasukin nyo itong larangan ng pag-ibon, alamin nyo muna kung anong klaseng ibon ito at itanong nyo muna sa pagkukunan ninyo kung kailangan ito ng kaukulang dokumento at kung kailangan ito iparehistro sa DENR. Para pagdating ng araw, hindi na po tayo mahirapan. Huwag na nating hintayin na magkaroon pa ng mga pag-aalinlangan sa atin kung tayo ay mag-aalaga ng ganitong endangered species. So kaya tayo nahihirapan mga kahabi dahil alam naman natin, minsan hindi rin natin masisisi yung ating sarili na naka-avail tayo ng kailangan palang iparehistro sa DENR. Okay po, so Aldrin Cortez, so hindi po natin ito mapaparehistro. So, ganun pa man ay maraming salamat sa inyong suporta. Ganun din po si kahabi Gilyar Carl.
So ang kanyang komento naman po, dapat magkaroon ng amendments para maiparegister lahat ng undocumented birds ng mga mag-iibon sa Pinas kung gusto nila talaga nila maiparegister ang mga wildlife. Magandang suggestion po yan, kahabi. Gilyar Carl, shout out po sa inyo, na magkaroon sana tayo ng, yung iba ang tawag dun yung amnesty, kung tayo ay merong ang nyari may tayong utang o kailangan din natin mabayaran ng malaki, so yung interest mawawala, yung capital na lang, tawag doon amnesty. Sa ibon kaya, ano kaya tawag sa ganyan mga kahabi? Baka alam nyo yung tawag. So yun nga, kung tamang term yung amendments para sa may pa-register, sana magkaroon, hopefully, magpatupad ang DENR or maglabas ng advisory or maglabas ng administrative order. Maganda yun, kahabi, na lahat ng mga undocumented endangered species ay pwedeng iparehistro kahit walang mga papel. Tapos direct na tayo sa DENR. So, para ma-validate nila at mabilang nila lahat ng gusto nilang i-audit, i-count, ibilangin ng mga endangered species. So, may mga pagkakataon tayo na paparehistro yung mga ilaalagaan nating undocumented endangered species. So, maganda yan na magkaroon niya ng amendments na tinatawag para naman mapagbigyan or mabigyan ng pagkakataon na maging legal ang ating pag-aalaga ng mga endangered species. So, kahabi, Gilyar, Carl, hope one of these days ay marinig tayo or mapansin tayo ng DENR yung ating mga suggestion, inaing, upang naman hindi tayo mananatili na illegal possession of endangered species. So, kahit tayo nag-aalaga ng mga ibon na hindi nakarehistro, ay nais din natin na maparehistro yung ating mga inaalagaang ibon. Okay po, so hopefully, mapansin tayo ng DENR. So sa ganitong content at mga meron tayong kahabi dyan na pwedeng makatulong sa atin, ay nawa ay makarating ito sa ahensya ng pamahalaan, yung ating saklaw sa ating pag-alaga ng ibon, yung kagawaran ng kapaligiran at likas na yaman. Ito yung DENR. Okay po, maraming po salamat sa ngayon pa lang DENR, Department Environment and Natural Resources. Maraming po salamat kung hindi nyo po itong mapapansin at matutugunan ito yung mga kahabi natin, yung mga nag-aalaga ng ibon, para naman maging legal yung aming pag-aalaga. Maraming po salamat. At ganoon din po kay Bros Igrado. Okay po, ang kanyang komento naman, madaling sabihin pero mahirap gawin. Lalo na nakuha mo ibon walang papel, sir. Paano kung gusto mo mapapalan mga kaibon? So yun na nga mga kahabi. Kaya marami tayo mga kahabi na nahihirapan kumuha ng CWR dahil sa wala tayong mga kaukulang dokumento. Dapat bago nga tayo pumasok, tulad ng ating sinabi, sa mga baguhan dyan na gusto mag-alaga, gusto magsimula sa larangan ng pag-ibon, alamin muna natin. Okay po, tuklasin muna natin. Okay po, marami tayong kapamaraanan para maging legalisasyon, legality, maging legal ang ating pag-aalaga ng ibon. Marami tayong dapat malaman sa pag-aalaga ng ibon. So, Bros Igrado, yun nga, sabi niya, madaling sabihin, pero mahirap gawin. Pero sabi nga, kung gusto natin, maraming paraan. Okay po? Marami tayong paraan kung gusto natin maparehistro yung ating ibon. Pero, bakit tayo nahihirapan? Kasi, yun ang pinanghawakan natin na nahihirapan tayo. So, kailangan makawala tayo dun sa kahirapan. Dapat doon sa mapaparehistro natin ng ibon. Marami tayo mga kahabi na may mga CWR holder.
marami tayong kahapi na mayroong W farm permit. Lumapit tayo sa kanila. Malalaman natin, may share nila kung ano yung dapat hakbang na gagawin natin. Okay po. Huwag tayo manatili sa ganun na hindi natin kaya, hindi natin magagawa. Kaya nahihirapan tayong kumuha ng CWR. Dahil pinanghawakan natin yung hindi natin kaya. Panghawakan natin, mga kahabi, yung kaya natin to. Magagawa natin ng paraan. Kung gusto natin, maraming paraan. Kung ayaw natin, tiyak, magiging dahilan lang yan. Puro dahilan. So, ganun pa man. Maraming salamat, kahabi, sa inyong suporta. So, tayo talakayan lang. Bigayan na sharing kung bakit nga tayo nag-aalaga ng mga ibon, anong dapat nating hakbang. Okay po. So, mga sa nahihirapan, may mga CWR permit tayo mga kakilala, lumapit tayo. May W farm permit tayo nakakilala, lumapit tayo. Tiyak, baka matutulungan tayo niyan. 100% kahabi. Matutulungan tayo niyan. Walang ibang tutulong kundi tayong mga kapwa mag-iibon. Tapos sa gabay ng DNR at sa mga rules and regulation, guideline and policy ng DNR, magsasama-sama yan. Tiyak, magtatagumpay tayo sa larangan ng pag-iibon dahil magkakaroon na tayo ng legal na certificate of wildlife registration. Okay po? Di ba magandang ano yun? Adikain. So habang nag-aalaga tayo, gumagawa na tayo ng paraan kung paano natin maililigal yung pag-aalaga natin ng ibon. Okay po? Maraming po salamat, Bros Igrato. Okay, kung nagustuhan ito mga kahabi, maganitong usapin regarding sa buhay mag-ibon, ay humingi ako ng maliit na pabor na please subscribe. Pakipindot na rin po yung subscribe button at saka tiny bell button para ma-update tayo sa ating mga upload regarding sa buhay mag-ibon. Olen, Avery at iba pa. Maraming salamat. At ganun po sa kahabi natin si Ronnie De Los Reyes. Tama ba yung ganun kahabi? Kunin agad ang mga alaga. Pwede naman sabihan o warning muna para ayusin ang mga requirements para makapag-apply ng CWR permit. Hindi po biro ang puhunan dyan sa pag-aalaga ng ibon. Kawawa naman yung mga iba na umpisa hindi naman alam na kailangan pa ng permit yung mga alagang ibon. Lalo na hindi naman galing sa wild ang mga nabiling ibon. Okay po. So yun, halos pare-parehas tayo ng ating mga komento mga kahabi. Kaya kung bakit nahihirapan kumuha ng CWR dahil ang unang dahilan at ang bottom line nito ay kakulangan sa kaalaman para sa pagpaparehistro. Hindi natin alam na yung inaalaga natin, yung nabili natin ay nakalista pala sa ipinagbabawal alagaan ng walang pahintulot at walang legal na dokumento at kailangan iparehistro sa DNR. Yun po ang pinaka mabigat na dahilan para hindi natin malaman na kailangan pala itong iparehistro. So ganun pa man, nandyan na kahabi. Kailangan, wag na nating hintayin na dumami pa muli ang ating mga inaalagaang ibon. Dapat sa konti pa lang naayos na natin yung mga dokumento na kakailanganin. So tiyak kawawa naman talaga kung yung mga naalagaan natin, na parami natin, tapos hindi natin naasikaso yung mga dokumento. Sayang. Kawawa talaga kung malaki na yung puhunan natin at hindi na natin ito mababawi dahil ayaw ng DNR na mapagpatuloy natin yung possession of illegal endangered species. So nagkataon kahabi na yun, nahuli nga ang ating kahabi na hindi pwede yung aabisuhan pa lang, warningan muna dahil lagi naman pinaalala ng DNR sa kanilang Facebook page na nananawagan sila na ipinagbabawal ang pag-aalaga ng mga endangered species. So dapat yung palang warning na sa atin. So tayong mga wala pang mga CWR holder, wag na natin hintayin
na ma-confiscate pa ang ating mga alagang ibon. So gumawa na po tayo ng paraan, gawa na natin yung mga requirements, ay lakad na natin ng mga dokumento at darating ang araw para maparehistro natin ang ating mga alagang ibon. So ganun pa man mga kahabi, maraming po salamat sa mga komento ng ating kahabi na si kahabi Ronnie De Los Reyes, si kahabi Alren Cortes, si kahabi Gilyar Carl at si kahabi Bros Igrado. Hope meron tayong natutunan patungkol sa kung bakit nahihirapan kumuha ng CWR. Kung ano yung ating kailangan gawin, pumunta tayo, lumapit tayo sa CWR holder at sa W Farm Permit holder. Pwede natin silang kausapin at humingi ng payo kung anong dapat gawin para sa maparehistro natin ang ating mga inaalagaan. Okay po mga kahabi, maraming po salamat. So one of these days sa amendments ng DNR ay mapagbigyan tayo sa ating mga kahilingan. Okay po, mabuhay mga kahabi, tayong mga mag-ibon. Wag po tayo mawala ng pag-asa. Mayroon tayong magagawa. Okay ba? Share lang ng knowledge. So mga kahabi dyan, kung meron kayong mga kaalaman na gusto nyong i-share dito, i-share nyo lang sa akin kung ano yung i-share nyo para may-share naman natin sa mga kahabi natin. Okay po, baka tayo lang na ang nagkakaroon ng tulungan regarding po sa pag-aalaga ng mga endangered species. Okay po, maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Lalong-lalo na po kung mawawala na itong mahirap o kahirapan sa pagkuha ng CWR. Nawa, ito ay masolusyonan itong ating nagiging ugat ng pagpaparehistro, yung kahirapan sa pagkuha ng CWR. Nawa, mayroon ng maging kagaanan at hindi na tayo mahirapan sa pagpaparehistro ng ating mga endangered species. Okay po, maraming po salamat. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.